Uy, eleksyon! Papunta na tayo sa exciting part. Mga kapatid, tabla nga sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa pagkapangulo, habang tumataas din ang mga numero ni former Vice President Leni Robredo. Yan ang headline ng latest Pulse Asia survey. Pero teka lang, hindi ito ganun kasimple. Ano nga ba ang mga kwento sa likod ng numero? Himayin natin yan dito sa kwenta ni Edson. Unang-una mga kapatid, kailan ba isinagawa ang survey? February 27 to March 2, 2026. Ibig sabihin, bago pa ang mga recent developments, bago pa uminit ang impeachment issue, at bago lumabas ang mga bagong impormasyon nitong April. So katulad na lang ng palagi nating sinasabi sa mga survey, para itong snapshot ng laban, bago pa posibleng magbago ang ihip ng hangin. Isa pang mahalagang konteksto, si Vice President Sara Duterte nga ay nagdeklara na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ibig sabihin ay may committed base na tayong makikita sa kanyang mga numero. Mas malinaw ang suporta. Pero sina former Vice President Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo, wala pang official announcement na kahit ano. Kaya posibleng mas soft ang kanilang mga numero at andun din ang posibilidad na umakyat o pwede rin namang bumaba ang mga numero. Iba ang laban ng tumatakbo kaysa sa pinag-iisipan pa lang. Isa pang kailangan nating pag-usapan mga kapatid, ang survey na ito ay isang head-to-head matchup. Ibig sabihin, dalawa lang ang pinagpipilian na hindi natin nakikita nitong mga nakaraang eleksyon, kung saan 3, 4, 5 o higit pang mga kandidato ang mga naglalaban-laban. At doon pumapasok ang vote splitting, kung saan kadalasang panalo ang may pinaka-solid na base. Ngayon, may isang malinaw na kwento tayong nakikita na lumalabas sa mga numero kung hihimayin natin itong mga survey na nakikita natin ngayon. Nakita nga natin na kung titingnan natin ang mga lugar, parang nahahati ang laban. Katulad lang dito kay Sara Duterte at kay Raffy Tulfo. Titingnan natin, sa Visayas at Mindanao, dito nga mga kapatid, no? So, drawing natin. Sa Visayas at sa Mindanao, malinaw na para ito kay VP Sara Duterte. Pero, pagdating sa balance Luzon, 19 to 72, kung saan lamang si Senator Raffy Tulfo. So nakikita natin, ang Vismin, malakas ang Duterte base, pero mahina sa balance Luzon. Tingnan natin ang NCR, kung saan dikit naman ang laban. Pero magandang pag-usapan din natin itong kabilang chart, no? Na parang ganoon din ang ating nakikita. Sa Vismin, talagang dominante nga si Vice President Sara Duterte, pero sa balance zone, doon natin nakikita mas maganda ang numero ni former Vice President Leni Robredo. Katulad na lang ng kay Senator Raffy Tulfo. Pero pagdating sa NCR, muli, dikit ang laban. So malinaw ang trend na nakikita natin. Pero mga kapatid, balikan natin ang distribution ng voters ng 2025 elections. Kung saan makikita natin na ang Visayas at Mindanao, dito nga no mga kapatid, that's 13.8 million, ang Mindanao ay nasa 16.4 million. So, suma total, makita natin na ang Visayas at Mindanao ay may 30.2 million voters o 44% ng kabuuan. So, 20% sa Visayas, 24% sa Mindanao. Bahagyang mas mababa nga ito sa balance Luzon, kung saan nasa 30.6 million o 45%. Habang NCR naman ay may 7.6 million o 11%. At dahil nga dito, makita natin na kung malakas ang mga Duterte sa Visayas at Mindanao, pwedeng ma-offset yan ng balance Luzon with 30.6 million voters at nandyan rin sa balance Luzon ang dalawa sa pinaka-vote-rich na regions na Calabar Zone at Central Zone. Dito, magiging critical ang laban. Pero para mas maintindihan natin, balikan din natin ang nangyari noong 2022 elections, kung saan si Vice President Sara Duterte nga ay napakalakas ng kanyang base sa Mindanao, no? So ito yung naging kanyang percentage of the votes na nakuha ni Vice President Sara Duterte noong 2022. 54.7% sa NCR, 52.6% sa balance Luzon, 57.3% sa Visayas, pero sa Mindanao ay 85.6% ng votes ang nakuha niya sa Mindanao. So kitang-kita na napakalakas ang base nila sa Mindanao at nanatiling competitive sa buong bansa. Dahil na rin sa alyansa nilang Uniteam ni Pangulong Marcos, no? So, kaya maganda kayang showing sa NCR, sa Balance Luzon at sa Visayas. Pero ngayon nakita natin sa mga numero medyo nagbabago na. Medyo humihina sa Balance Luzon
at sa NCR, dikit siya kay Senator Raffy Tulfo at kay former Vice President Leni Robredo. Pero ang lakas na nakikita natin dito sa presidential race naman noong 2022, nakita natin na dominante din si Pangulong Marcos at nasa 30% or 30 to 32% si former Vice President Leni Robredo, pero sa Mindanao nga nasa 14.4%. Yun ay nangyari sa 2022. Pero ngayon, nakikita natin sa mga numero ni former Vice President Leni Robredo sa Luzon ay mas mataas na kumpara sa kanyang naging performance noong 2022. Kasi nga, nasa 30.8% sa NCR, nasa 32.5% sa Balance Luzon. Pero kung babalikan natin ang Pulse Asia Survey, makikita nga natin dito mga kapatid na sa NCR, sa kasalukuyan, si Vice President Leni Robredo ay nasa 42% sa head-to-head battle at 67% nga sa Balance Luzon. So talagang kumpara sa kanyang performance noong 2022, talagang may improvement tayong nakikita. Ngayon mga kapatid, balikan natin ulit ang NCR na napag-usapan natin kanina. At dito nga natin makikita na na-mention na natin, yung Visayas Mindanao, talagang sa Duterte base. Ang Balance Luzon, mas maganda ang showing ni Raffy Tulfo at ni former Vice President Leni Robredo. Pero sa NCR, mga kapatid, muli 42-42 ang hatian sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at kay Senator Raffy Tulfo. Dito naman sa head-to-head matchup nila ni former Vice President Leni Robredo, 42-41. So slightly ahead. No? Pero statistically tied na yan, more or less. Pero ang pinaka-importante dito mga kapatid, sa NCR, dito dikit ang laban. At importante nga yan dahil katulad nung pinag-usapan natin noong 2025 elections sa bilang Pilipino, ang Metro Manila ay highly urbanized at mas mataas ang exposure sa media. Mas kaunti ang mga command votes, di tulad sa mga probinsya, kaya mas mabilis magbago ang isip ng mga botante. Kaya talagang swing region ito at makikita din natin actually dito sa datos ng Pulse Asia na dito rin sa Metro Manila ang may pinakamaraming undecided. So kung makita natin dito sa undecided, pinakamataas ay nandito sa Metro Manila at 17%. Sa ibang areas, mas mababa. Dito, sa head-to-head matchup ni Raffy at ni Sara, ganun din. So sa undecided, pinakamataas ang nandito sa NCR at 16%. So talagang sa NCR, ito ang ating babantayan sa mga susunod pang mga buwan. At ang isa pang mahalagang kwento mga kapatid na ating kailangan pag-usapan ay ang hatian by class. So sa mga numero, lumalabas na ang class ABC. Dito nga sa head-to-head matchup ni Senator Raffy at ni Vice President Sara, makita natin sa class ABC, dito na rin sa head-to-head matchup ni Vice President Sara at former Vice President Leni Robredo, makikita natin, pag-usapang class ABC, mas pabor ito kina former Vice President Leni Robredo at kay Senator Raffy Tulfo. Habang ang class D naman, makikita natin na kay Vice President Sara Duterte at kay Senator Raffy Tulfo. At sa Class E naman, kitang-kita na dominante nga ang mga numero ni Vice President Sara Duterte. So malinaw ang class divide na nakikita natin dito sa mga numero na sa survey results ng Pulse Asia. Muli mga kapatid, ito ay isinagawa noong late February to early March 2026. Pero sa ngayon, 2 taon pa bago ang 2028 elections. At ano nga ba ang tunay na kwento? Sa likod ng lahat ng mga numerong ito, makikita nga natin na sa papel, tabla ang nakita natin sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at kay Senator Raffy Tulfo. Pero sa likod ng mga numero ay malinaw ang hatian. At muli, snapshot pa lang ito at marami pang pwedeng magbago sa loob ng 2 taon. Kaya hindi pa talaga malinaw at hindi pa klaro kung sino ang mananalo. Pero ang klaro, nakikita na natin kung saan ang paglalabanan. Muli, ako si Edson Guido, Chief Elections at Data Analyst ng TV5 at bilang Pilipino, bayan ang ipanalo.